Ito. Okay, not bad. At least ano siya. Kaya Hopefully. patakbo yan. Nag-iipon pa lang namin naman eh. Customers. Suki ulit. Nag-aano siya. At least ano. Di ba? Saka mukhang maganda naman yung ano nyo na eh, yung lugar nyo eh. Opo. May ceasefire daw ngayon ah. Yun nga, yun nga yung na ano eh, nabalita. 2 weeks. Ceasefire. Magandang balita yan. 2 weeks pero yung rollback natin mukhang 2 months daw. May ba 2 months eh. tapos i-rollback nila pa unti-unti lang. Nak, may ano kami, may padala ₱2. Meron kaming ano ngayon eh. May Zoom. Katawag dito yung sige. Bago makabalik doon sa palagay nating dati 50% isang linggo sa December pa makabalik yun. Anyway, hindi ko makita yung share button nitong ano ka, ayun. Bati muna tayo para tuloy-tuloy na tayo. So, unahan ko na, magandang araw sa lahat ng ating mga regular viewers. So, good evening sa inyong dalawa, no? Mga gwapong kasama ko dito. At sa mga members natin na laging sumusubaybay sa ating forum, good evening sa inyong lahat. Shout out sa inyo. At samahan niyo po uli kami sa isang oras ng kwentuhan po dito sa Grace Life Forum. And doon sa mga first time lang na makakasumpong nitong forum natin, ito pong forum na to, dinisenyo po natin para mapag-usapan yung mga bagay na may kinalaman sa New Covenant na sinasa-ilaliman nating lahat. Okay? Pero hindi lamang puro tungkol sa New Covenant na pinag-uusapan din natin. So meron din tayong mga practical na mga topics na pinag-uusapan, especially kapag napapanahon, no? So magandang araw sa inyong lahat, no? At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo diyan at pipilitin pong sagutin itong ating mga kasama, yung inyong So mag-interact po tayo, pwede po tayong magtanong para magkaroon tayo ng magandang usapan. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Minsan pa, ito po si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Okay, isang mapagpalang araw muli sa lahat, no? Subaybayan po muli natin itong ating topic ngayong gabi, no? I think sabi ni Pastor kanina minsan pag pinag-uusapan din natin dito yung mga topic na napapanahon. So, ayun po, sundan na lang natin. Salamat sa mga nanonood at patuloy na nagsusubaybay. Ito po si Brother Jerry ng Grace Life. Okay, isang mapagpalang gabi po at mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali kung nasaan man po tayong lupalop ng mundo. Ngayong araw po ay ang ganda ng gamit ko yung lupalop. Ba't ba nauso yung salita na yan? Kung nasaan man tayong panig ng mundo, yung pala mas maganda-ganda. So abangan po ninyo ating pong pag-uusapan ngayon dahil kung mahilig kayo sa mga trending, sa mga napapanahong dapat na napag-uusapan ay ito po yung oras, no? Ito po yung pagkakataon na tayo po ay mas magandang magkaroon ng kaalaman patungkol sa nangyari sa ating pong panahon. No? So yan po ay abangan natin at yan po ay maging kapakinabangan po sa lahat. Okay, so muli po isang mapagpalang gabi po sa lahat. So bigyan na natin. No. Go. Okay. So kanina lang po ay nanonood ako ng balita sa aking television. Kaya nakita ko napakadaming umiiyak na driver. Ang daming Umiiyak na? driver po.
Na ano, Driver, yung mga oo. TNDS, jeepney Mm. driver, kahit tricycle driver, umiiyak sila dahil doon sa sobrang late na daw nung kanilang naiuwi. Isipin mo, 200, 300 pesos na mauuwi. So hindi mo alam kung parang pambili pa lang ng bigas, pambili pa lang ng ulam, may mauubos na. So yung pangbukas ay hahanapin mo na naman. At walang katiyakan yung buhay na kumbaga wala silang iniisip na paano ba may susurvive yung bukas kung ganito ang nangyayari. So normal po Mm. sa panahon natin yan. Kasi di ba alam naman po natin yung nangyayari dyan sa gitnang silangan. No? Yung gera po ng Israel, ng Amerika, laban po dun sa Iran. Yung dapat na nagdadala sa atin ng langis, no? Yung daanan na isinarado ng Iran. So hindi tayo magkaroon ngayon ng sapat na supply. So apektado po tayo dyan. No, kaninang kaninang tanghali, narinig ko, mukhang merong ceasefire, no? Meron pong napag-usapan patungkol doon sa ititigil muna yung putukan at magkakaroon ng negosasyon kung ano yung mas mainam na mapagkasunduan. Pero hindi pa rin po tayo nakatitiyak dyan eh. Kasi 2 linggo lang naman po yan. O kahit habang sila po ay nag-uusap, ang kailangan po natin bumaba yung presyo ng petrolyo para maibsan yung paghihirap ng marami. Kasi kasabay po niyan sa pagtaas niyan yung mga bilihin sumasabay din sa pagtaas. Domino effect, oo. Opo. At ang malungkot niyan yung sahod hindi naman tumataas. Oo nga. No, naiiwan. Tumataas yung bilihin, tumataas ang pamasahe, tumataas ang bili ng gasolina, ng krudo. Pero yung kinikita ng ating mga kababayan, hindi naman tumataas. So napag-iiwanan. Kaya kung ikaw ay may konting naiipon, paunti-unti mababawasan yan, paunti-unti liliit at posible pa nga na maubos. So ito pong panahon na ito ay medyo malungkot sa marami. No, kung mapansin ninyo dun sa ating pong caption, ang title po natin is Trusting God in Uncertain Times. No, yung Mhm. mga ganito pong panahon na wala po tayong katiyakan, no, kung anong mangyari bukas, tayo ba ay may pagkain pa? Tayo ba ay may pamasahe pa? Tayo ba ay mapambili pa ng ating susuotin? So hindi po natin yan alam. So yan po yung bagay na magandang mapag-usapan po natin ngayon. Alam ko marami po sa atin ang medyo kinakabahan. No, baka nga yung iba nagkaka-anxiety na eh. Mm. Sabi nga Nauuso pa. nila parang mas mabigat pa nga daw ito sa pandemic no? Yung mga Opo. driver no? Yun yung sabi nung yung kaninang jeepney driver, mabigat pa daw sa pandemic. Kasi nung Mm. pandemic mabigyan ka lang ng ayuda, natandaan ko nung araw yung siguro ang 150 pesos na pagkakasya mo sa isang araw eh. Kaya kung mabigyan ka ng ayuda na ng 8,000, mapagkakasya mo sa halos ilang buwan. Ngayon medyo hirap tayo eh. So ang tansya nila mas mabigat pa yung ating problema ngayon kaysa dun sa problema natin tayo nagkaroon ng pandemya. So ito pong panahon na ito ay talagang dapat nating matutunan kung paano po tayo ay lubusang magtiwala sa Diyos. Kasi ang panahon po na ito ay wala po talagang katiyakan. At marami po ang kinakabahan, posible marami po ang lumuluha. Marami pong mabigat ang kalooban at dahil sa hindi nila alam kung ano yung mangyayari. At hanggang saan po aabot yung ganitong klase ng krisis dito po sa ating bansa. No, of course, hindi rin naman tayo yung naapektuhan niya, may mga ilang bansa din. Pero mas ramdam natin yan dito sa Pilipinas. No, yung iba nga ang tampo ay hindi lang doon sa pagkakaroon ng krisis, no, kundi maging sa gobyerno ay meron ding hinanakit. So saan man po tayo lumingon, no? Makikita natin ang frustration ng mga tao. So mahalaga po na sa ganitong panahon ay balik tayo sa salita ng Diyos, no? Balik tayo sa pagtingin natin sa Panginoon at yun po yung magandang pag-usapan natin ngayon, no? Trusting God in uncertain times. So paano ba ito matunan at paano ba ito mapatibay ating mga puso ang sa ganon ay magkaroon po tayo ng kapanatagan, no? Lalo na po sa ating kapanahunan, no? Sa ating kalalagayan ngayon. Okay, so simulan na po natin. So ano po masasabi natin? Si kapatid na Jerry, na bang maibabahagi natin patungkol sa ganito? Nabanggit nyo kay no, yung pagtitiwala sa Diyos, which is yun naman talaga yung ating kailangan ngayon. Siguro agree naman yung lahat pagka lalo mga Kristiyano na yun talaga yung ating kailangan gawin. Sa ating title Trusting God in Uncertain Times. So yung word na uncertain talagang
di natin alam yung mga susunod pa na mangyayari. Sabi nga kanina ni Brad Joel, no, mas matindi pa ito sa pandemic. So kakaiba ito ngayon. Nung pandemic, meron pang mga ano mga opportunities na yung iba nga yumaman pa, di ba? Nagkapera. Hindi ganun ka worried yung tao, pero itong panahon ngayon, gas kasi tataas lahat. Kaya ang gusto ko lang i-share is yung susugan ko lang yung sinabi ni Brad na talagang yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi unang-una, uncertain nga eh. Ah, Kahit sino, maraming tao hindi alam yung mangyayari. So saan natin kukunin yung solusyon? Saan natin kukunin yung peace? Saan natin kukunin yung yung kasiguraduhan, di ba? Siguro bilang mga Kristiyano, wag nating kalimutan na tayo ay nabanggit niya ni Brad na magtiwala tayo sa Diyos. So, ang Diyos, siya yung may akda ng lahat. Siguro bago malamang at posible, at which is yun talaga yung totoo, bago pa mangyari ito, alam na ng Diyos to. Alam ng Diyos yung bawat pangyayari kasi siya ang all-knowing God, siya yung may akda ng lahat, Diyos nga siya, kaya nga sa tinawag na Diyos. No, alam niya to. So, alam din niya na maaari na yung mga tao mag-worry, 'di ba? Pero siguro doon tayo sa isang side na huwag nating kalimutan na yung ating Diyos na may akda ng lahat, alam niya to, at siya naman yung Diyos natin na mapagmahal. Siya naman yung Diyos na mabiyaya, di ba? So doon tayo ngayon magkakaroon ng ng makahugot ng lakas, makahugot ng peace, di ba? Ang isa sa naalala ko yung sinabi ng Lord sa Bible, yung sa Matthew, pag mga ganitong panahon, yung do not worry. Kasi yung uncertain times, nandun talaga papasok yung worries, anxiety na magit ni Brad kanina, lalo na pagdating sa pera. Kasi konektado ito sa finances eh. Dun sa Matthew chapter 6 verse 34, 'di ba? Sinabi ni Jesus doon sa kanyang mga disciple, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Pero yung verse na yan, bago yan, kaya nga niya sinabing therefore, meron may mga preceding verses. So siguro kung meron kayo ding mga apps or balikan nyo, maraming sinabi diyan na bakit tayo sinabihan o pinaalalahanan na hindi mag-worry, no? Kasama na doon yung binanggit diyan yung ating yung causes ng worry. Specific doon yung yung kakainin, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear. So yun yung yun yung universal needs ng tao. Kahit sinong tao, yun yung kailangan. So ito ngayong crisis na naranasan natin, which is kaya ang title natin is uncertain kasi konektado doon eh. Itong mga pangangailangan natin. Balikan ko yung verse. Therefore do not worry. So pinaalalahanan tayo ng Diyos. So it's timely siguro yung pinag-usapan natin ngayon na pinaalalahanan tayo na huwag mag-worry. Kasi meron nga tayong Diyos na pagmamahal at siyang may akda ng lahat. Mabiyayang Diyos. Kung anong ginawa niya sa atin noon, di ba? Nabanggit natin yung pandemic, parang maraming maraming nag-worry, hindi lang din maraming napapraning noon nung time na yon, di ba? Sobra, nakakatakot. Pero anong nangyari? Di ba? Anong nangyari after? Di ba bumalik sa normal? So, ang Diyos, ako naniwala ako gagawin ng Diyos, yung kanyang kabutihan ay unchanging nga siya, unchanging God. Yung love niya patuloy na nagsusustain sa atin. So, itong sinabi niya do not worry, ako tinitake ko to as ito yung verse na pwedeng magpapalakas sa atin ngayon in this time, uncertain times, no? Maganda siyang bulay-bulayin. Siguro simulan natin doon sa verse 25 hanggang 24. So makikita natin doon paano tayo palalahanan ng Diyos. So parang sa ganitong panahon, siguro yung parang tao, ilustrasyon lang bibigyan natin, yung tao na nasa barko na nasa gitna ng bagyo, no? Pag may bagyo, so magpapanik yung iba, merong hindi. Yung mga nagpapanik, yun yung nakatingin sa bagyo. Nakafocus sila doon sa bagyo, sa posibleng mangyari. Merong mga tao dyan na hindi nagpapanik. Nakatingin sila sa kapitan. Kung ano yung gagawin ng captain. Kasi ang captain alam niya kung saan i-direction dapat yung barko, kung ilan lang ang takbo para hindi
lulubog yung barko. Ay, ibig ko lang sabihin, tayo mga Kristiyano, mga tao, huwag tayong tumingin masyado doon sa crisis. Tumingin tayo sa Diyos. Eh yung kapitan nga may kayang gawin para ma-save yung barko, yung current event. Eh meron tayong Diyos na doon tayo dapat mag-focus kasi siya naman talaga yung may alam ng lahat. At lahat ng solusyon, lahat ng peace, yung kailangan natin sa kanya manggagaling. Yan lang po, Pastor Henry, ano pong may dagdag natin sa ating topic ngayong gabi? Do not worry. Okay, magandang exhortation yun, ano? Kasi talagang sa panahong ito, halos sa majority ng mga Pinoy ay nagwo-worry dahil sa nangyayari, no? Kaya tamang-tama itong topic natin dahil sa current situation ng ating bansa na apektadong-apektado dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, ano? Anyway, kung kanina nabanggit ni Joel, no? Kasi napakinggan ko rin yun, na yung mga driver na ini-interview, pakiramdam nila higit pa raw sa pandemic yung kanilang parang pakiramdam ngayon, no? Pero syempre, sa panahon natin ngayon, mas apektado kasi yung mahihirap, Pero mas masasabi pa rin natin during pandemic, mas malala iyon kasi ang naapektuhan doon hindi lang yung mahihirap, pati mayayaman. Kasi ang kinaka-worry natin ng mga panahon na yun, hindi lang yung bilihin, dahil hindi naman talaga naapektuhan yung bilihin, Ang naapektuhan sa atin doon yung hindi tayo makagalaw, hindi tayo makakilos, no? Dahil tatakot tayo baka magkasakit. So pati yung mga mayayaman, no, natatakot din dahil walang magawa din yung pera nila, kasi sila ay tamaan ng COVID-19, di ba? So maraming mga mayayaman din ang nag-worry noon, hindi lang mahirap, no? So nasasabi lang ng mga mahihirap ngayon na mas matindi ito sa pandemic kasi yung ano nga, yung pangangailangan sa pananalapi, no? Kasi nung mga panahon na yon hindi naman masyadong naapektuhan sa pananalapi ang mga tao. Kasi may ayuda galing sa gobyerno, hindi naman nagtaasan ng bilihin. Nagmura pa nga yung langis, no? Alala ko noon, yung gasolina nung time na yun nasa 40 lang yata Okay, meron pa nga 38 yata akong na experience noon di ba? So, uh, we could say na during the pandemic, lahat ng tao nag-worry, no? Lahat, no? Mayaman, mahirap. Sa panahon naman natin ngayon, ang kadalasang nagwo-worry, halos lahat din pero mas matindi ang worry ng mga mahihirap dahil tumataas ang bilihin pero yung sahod hindi naman na tumataas, no? So kaya maganda tong topic natin no? Trusting God in uncertain times. So nung panahon ng pandemic, nagkaroon ng worry ang mga tao, nagkaroon ngayon ng gera, nagkaroon ng worry pa rin tayo. So ang magandang tanong nga diyan is anong dapat nating gawin in times like this? 'Di ba? Normal lang na mag-worry tayo Hindi naman tayo talaga po pwedeng hindi maapektuhan yan 'Di ba? Hindi naman talaga din sa unang tingin, I mean, hindi rin naman din talaga natin masasabi na masamang mag-worry, no? Kasi yung tinutukoy doon sa kinote mo, bro, do not worry. Very specific kung ano yung sinasabi ni Lord na saan tayo hindi dapat mag-worry 'di ba? Sa pagkain, sa tubig, sa dadamitin, no? Noong mga panahon na yon na hindi na nabanggit ni Lord yung kuryente, no? Kasi sa panahon natin ngayon, wino-worry din natin yung pambayad sa kuryente. Noong panahon na yon, hindi na nabanggit ni Lord yun Kasi wala naman silang kuryente nung time na yun Di ba? So hindi na nabanggit ni Lord yung mga Judith natin, ano? Yung mga, yung mga due date sa kuryente, sa tubig. Noong mga panahon na yon kasi wala pa noon, no? So very specific yung tinutukoy ni Lord na saan tayo hindi dapat mag-worry. Okay? Pero to worry is really not bad or sin kasi may mga extreme na nagsasabi na sinabi ng Lord, do not worry. So in other words, if you worry, you are sinning. So hindi naman talaga uh, in general na sinasabi ni Lord na hindi tayo
dapat nagwo-worry. Kasi very specific naman yung binanggit niya ron kung ano yung hindi natin dapat ika-worry. And that is about basic needs, no? Pero sa ibang bagay, pwede tayo. Nag-side note lang naman ako regarding do sa worry kasi may mga naririnig akong preaching na kino-quote yung Matthew 6, do not worry. And so therefore, if you worry, you are sinning. Kasi it's a command, no? Do not worry. So pag nag-worry ka, nagkakasala ka. No, hindi ganoon. Kasi let's say for example, may anak ka, ine-expect mo darating ng alas 5 ng hapon, alas 8, alas 9 ng gabi, wala pa. Hindi ka ba magwo-worry doon? Makakaramdam ka ng worry, no? And to feel that kind of feeling na nag-worry ka, it's not a sin. 'Di ba? Kasi ang tinutukoy naman ni Lord na huwag kang magwo-worry, yung basic need, pagkain, inumin, dadamitin, okay? So in times like this, no, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao nagwo-worry about yung mga binanggit natin, mga basic necessity, pagkain, tubig, yung mga kinakain, no, yung basic needs nga, no? At yan yung madalas na wino-worry ngayon ng mga tao. So ang tanong ngayon is, what do we do? Bilang mga taong kumikilala sa Panginoon, no? So, yun na nga ang isa sa mga magandang exhortation na sinabi ni Jerry. We must believe doon sa pangako ng Panginoon. Pinangako ni Lord yun eh. Do not worry about what you will eat, drink, and wear, no? So kung sa panahon ni Jesus meron na rin kuryente, meron na rin bayarin sa bahay at tubig, malamang naisama yon, no? Malamang naisama ni Lord yon. Do not worry about what you will eat, drink, no? Electric bill, water bill. Okay, malamang naisama yon eh. Pero since wala pa nung mga panahon na yan, so hindi na naisama ni Lord yon. But point is, tayong mga Christians, mga anak ng Diyos, we are being assured of God na hindi natin kailangan mag-worry. Yun yung main lesson ng Matthew 6. Tapos inihalimbawa nga ni Lord, di ba, yung ibon? Sabi niya, look at the birds. Na-imagine ko habang tinuturo ni Lord to, biglang merong napadaang ibon eh. Okay? Tapos sabi ni Lord, look at the birds. Tingnan ang ibon, di ba? Hindi sila nagwo-worry about what they will eat. Kasi sabi ni Lord, your heavenly Father knows kung ano yung pangangailangan nitong mga ibon na to. So sabi ni Lord, sabi niya, yung mga ibon ay pinagmamalasakitan ng Diyos. Pinoprovide ng Diyos yung kanilang mga pangangailangan. And then bigla niya ngayon inaddress yung mga yung message sa mga kausap niya. How much more valuable you are than birds. Kasi sabi niya, tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga ibon ay hindi. So point is, kung ang mga ibon ay pinoprovide ni Lord yung kanilang needs, how much more tayo na mga anak ng Diyos? Yun yung sinasabi ni Lord in Matthew 6, no? If the birds of the air, sabi ni Lord, your Father feeds them. Your Father feeds them. So point is, we are His children. Yung mga ibon, hindi. Okay, kaya nga, your Father feeds them. So siguro, based naman doon sa title natin, no, self-explanatory na siya, no? Trusting God in uncertain times. Kasi sa panahon natin ngayon, ito na yung pinakamagandang panahon na dapat nating ipagkatiwala sa Diyos yung ating mga pangangailangan. Okay? Magdadagdag pa ako mamaya, pagsalitain lang muna natin si Joel. Ang tawag dyan sabi nung doktor, huwag ka daw muna mag-worry kung sakaling hindi ka kumain. Kasi mga isang araw, 2 araw, 3 araw. Kasi may mga tabaka pa daw na susunugin sa katawan. So medyo samantalahin mo din yung pagkakataon na makapag-diet at medyo papayat-payat ka. Kumbaga Yeah. parang ibig niya lang sabihin doon ay tingnan mo yung positibong pwedeng mangyari kung sakaling dahil sa hirap ng buhay wala kang kakainin at tamang-tama makapag-diet na nga lang. Isipin isipin mo na lang daw na ito ay pagkakataon para makapag-diet. Sabi ko ayos din yung ayos din yung payo ng doktor na to
Napilitang Pero mag-diet. oh, kung titignan po natin, wala naman talagang certain time na talagang tiyak natin kung anong mangyayari sa bukas eh. Yes. Kasi Oo. isipin mo kahit yung mga mayaman at sobrang daming pera, bigla ka na lang magugulat, nalulugi sila eh. Oo. No? Kasi ang may hawak ng time ang Diyos eh. Siya ang author niyan eh. Siya ang gumawa niyan. Siya yung nag-divide niyan. Wala talagang certain time. No, walang tiyak na oras na panahon na sigurado ka na talagang mapapaayos ka dito. No? Ang dapat lang talagang yung certain ka na may Diyos. Hmm. Mm. 'Yun, doon ka lang dapat. Kasi yung time ay ang Diyos ang may hawak eh. Siya ang may-ari, siya ang may gawa. Kaya kung siya ang may gawa ng oras, siya ang may gawa ng time, siya lang ang nakatitiyak kung anong meron diyan sa panahon na 'yan. Hindi tayo. Hindi tayo yung may hawak talaga ng panahon eh. Hindi tayo yung may hawak ng oras, ang Diyos. Isipin mo maraming taong malalakas ngayon kinabukasan bigla-bigla na lang nawawala. Nakakala nila healthy sila kasi hindi nga nila Mm. hawak yung bukas eh. So, yung dapat nating pagtiwalaan kung sino yung may hawak ng bukas, no? Yes. So, kung naniniwala ka na may Diyos, hindi ka dapat matakot sa kahantungan natin sa kinabukasan. No, gaya po ng mga sinabi po ng mga kapatid natin kanina, Brother Jerry, Pastor Henry, eh, yung sinabi niya, yung sinabing binanggit siya kanina, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble to its own. Matthew 6:34. Banggit po ng Pastor Henry and Brother Jerry. No, kung ipagwo-worry mo yung bukas, no, ang sasabihin naman sa iyo nung pagdating mo ng araw ng bukas, yung sinabi lang din niya nung nakaraan. No, nahayaan mo na Yes. yung bukas na mag-worry ng para sa kanyang sarili. Sabi sabihin, itong Yes. araw na to, huwag ka na mag-worry. Tapos Yes. pag dumakbang ka na uli doon sa susunod na bukas, ang sasabihin sa nung araw na yon, oh, wag mo ipag-worry yung ngayon, yung bukas na uli. So, ibig sabihin, wala, hindi ka talaga binibigyan ng pagkakataon ng Bible na mag-worry. Yes. Lagi kanyang itutulak doon sa bukas, o bukas, o bukas. O pagdating mo sa kinabukasan, o wag mo nang i-worry yung ngayon. Hayaan mo na para na sa bukas yun. O sige, sige, wala talagang dapat ipag-worry. No? Hindi tayo binibigyan ng panahon ng no, doon lang po tayo specific na pinag-uusapan natin ngayon, no. Ihiwalay natin yung sinabi ng Pastor Henry kanina na of course siyempre pag yung anak mo ay medyo napapalate ng uwi, siyempre mag-worry ka. So medyo doon tayo sa pinag-uusapan natin ngayon na yung hindi tayo tiyak kung ano ba bukas ba meron pa tayong pambayad sa mga bills Yes. natin, no, kung bukas ba ay meron pa tayong kakainin, meron pa ba tayong pambayad sa tuition fee ng ating mga anak. So kasama 'yan sa mga ano. Pero alam naman ng Panginoon kung ano yung ating mga pangangailangan eh. O yung Matthew 6 na 'yan eh patungkol yan sa provision ng Panginoon eh. Sabi nga ng Pastor Rendo kanina, siguro kung talagang meron ng miracle nung panahon na yun, baka kasama sa binanggit ng Panginoon eh. Kaya nga lang wala pa dun sa panahon na yan eh. So, ang mahalaga po ay patibayin natin no yung ating understanding no gaya ng sinabi sa ito pong verse na ito sa Proverbs chapter 3 Proverbs 3:6-5. Trust in the Lord with all your heart Yes. and lean not on your own understanding. No? Mm. Meron kasi tayong sariling understanding pag pinag-usapan yung time eh. No? Kaya sinasabi ko kanina, iba yung tingin natin doon sa time, doon sa hindi So, meron tayong sariling understanding diyan eh. Na akala natin lahat ng bagay makokontrol ng ating kakayanang mag-isip. Akala Mhm. natin porket may lakas tayo, meron tayong trabaho, o kaya maganda yung mga bagay-bagay sa paligid, yun yung understanding natin. Magagawa natin kung ano talaga yung magagawa natin para magkaroon tayo ng provision. So understanding natin yon. Pero sabi ng Panginoon, huwag tayo magtiwala sa understanding kasi sabi ng Bible. Kung understanding natin ngayon dahil sa may gera, apektado tayo, yun yung understanding natin. Pero sa Panginoon, hindi ganon. Hindi ganon. No? Kung titingnan natin yung istorya ng, ng Israel, di ba? Ilang taon sila sa wilderness, no? Pinakain sila ng mana, pinakain sila ng pugo, wala nang pinakain sa kanila. 40 years, Yes. pero hindi rin naman sila nagutom. Matitigas pa ulo noon. How much more kung tayo hindi matigas ang ulo tapos mababait pa tayo. So wala tayong mag-worries. No, kung ginagawa naman natin yung tama. Kung yung mga matitigas ang ulo, pinakain ng Diyos eh.
Oo nga, no? Tayo pa kaya ng mga tayo pang mga anak niya na napapabakid tayo, pero anak pa rin tayo ng Diyos eh. Oo nga. So wala tayong dapat mag-alala. Brother Jerry, baka meron ka namang gustong ano, alam ko meron kang marami kang idea diyan na gusto pang sabihin eh. Pabigatin natin ito para mas lalong magkaroon ng panghahawakan yung ating mga kapatiran o kung sino mang makakaabot nitong ating pinag-uusapan ngayon. Okay, nabanggit mo kanina yung provision eh. Eh bago yung verse na yon sa yung do not worry sa verse 34, sa verse 33 nakasulat doon, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be given unto you. So nandun yung provision. Nabanggit ko lang kasi nabanggit ni Brad Joel yung provision. At which is, yun yung kailangan ng mga tao ngayon, yung provision. Kasi kung ano yung wala, di ba? Ano yung iniisip na magiging wala. So, ito lang ay paalala no sa mga Kristiyano kasi mostly Christians naman yung ating mga tagapakinig no na yung seek first dito is hindi yung maghanap pa tayo. Seek first the kingdom of God kasi mga Kristiyano na tayo eh, di ba? Ano ba tayo? Citizens of heaven. So, yung seek first dito, the kingdom, is yung realignment. Kristiyano ka. You must be aware na Kristiyano ka. Na anak ka ng Diyos. Sino ka ba? Anak ka ng Diyos. Anong kasunod nun kung anak ka ng Diyos? Ayun, yung provision. Anak ka nga ng Diyos eh. So, provided ka. Namit ka ni Pastor kanina, yung mga ibon. Eh. Pinakakain ng Diyos. Di ba? So, ito ay paalala lang na kung Kristiyano tayo, we will focus dun sa ating Creator, sa ating Diyos. At lahat ng mga bagay natin kailangan, provided yan. Diyan. Meron lang ako isang verse pa na idadagdag, no? Yung nasa 1 Peter chapter 5 verse 7, yung cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ang ganda nitong verse na to eh, maganda tong panghawakan in these times of uncertain times, no? Cast all your anxieties. Sa ibang version, cast all your worries to Him, to God who cares for you. He cares, di ba? Ang sarap nitong panghawakan eh. Kasi yung sinabing cast dito, no, na sa Greek word, no, medyo nag-research tayo dito, hindi naman tayo Grego. Yung cast dito, it means to throw completely. From the word ipirisantis, no, sa root na verb na ipiripto, which is ang ibig sabihin to throw upon, to place something on someone else, to transfer a burden to another. So ang ganda, no? Ang ganda yung meaning ng cast. Wala kang ititira. Diba? Although sabi nga ng Pastor Henry kanina, hindi naman masamang mag-worry, normal mag-worry, hindi kasalanan mag-worry, normal na mag-worry. Pero itong mga verses na to mula na yung dinaturo is invitation ni Lord sa atin bilang Kristiyano na huwag kang mag-worry. Cast all your anxiety, cast all your worries, ibigay mo. Kanino? Sa akin, sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Yung cast doon to throw completely. At lagi nating tandaan siguro, no, God is not distant. Hindi siya malayo eh. He cares personally. Diba? Mga Kristiyano, under grace, Christ is in us eh. Diba? Siguro, every worries is an invitation for us to pray. Manalangin. Yun yung isa sa best natin na gagawin. Manalangin. Communicate to God. Communicate to who? Doon sa ating creator. Doon sa ating provider. Lord, ano ba to? Hindi ko alam yung bukas eh. Saan tayo mag-focus dapat? Doon sa may alam ng kinabukasan. Hindi doon sa mag-focus sa ating worry, sa ating fear. Minsan nga ang nangyayari, mas naniniwala pa tayo na mangyayari yung ating kinatatakutan kaysa yung naniwala tayo sa Diyos. May instances na ganoon eh. Kasi bakit? Takot na takot ka in a certain moment, yung time na yun na parang alam mo na may mangyaring hindi maganda eh. Alam mo na mawawalan ka. Kaya ka nga nagkaroon ng worries and anxiety. Ngayon ito, yung mga verses na to, pinaalalahanan lang tayo na magtiwala sa Diyos. Hindi doon sa yung kinatatakutan. So, yun lang po. Magandang panghawakan mga verses na ito. Yes. Inaantay mo kasi. So kung ano inaantay mo, yun ang mangyayari. Okay? Pero yung mga verses na binanggit natin, maganda eh. Kasi meron siyang parang instruction eh, no? So, do not worry. Tapos, cast your cares. Tapos, yung trust in the Lord, no?
So may merong mga pinagagawa sa atin kapag meron na tayong mga pinagdadaanang kagaya nito, no? Maraming mga natatakot because of what is happening right now. Hindi ka kasi nakakatiyak eh. What will happen? Hindi natin alam kung gaano katagal itatagal nitong gera, no? Although merong ceasefire na naganap ngayon, pero still we cannot tell kung ano yung magiging kalalabasan ng pag-uusap na yan hangga't hindi na declare na tapos na, no? Hindi pa rin natin alam kung ano ang mangyayari, no? So talagang yung iba naman mga tao natatakot dahil may mga maririnig sila mula sa mga Christians na ito yung sign na si Lord darating na, no? Malapit nang dumating si Lord dahil isa yan sa mga senyales na binigay ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, no? So yung iba natatakot dahil naku, babalik na pala ang Panginoon, no? At ang nakakalungkot niyan, may mga Christians din na natatakot. Okay, bakit mukhang malapit na dumating si Lord? Well, actually tayo mga Christians, hindi dapat natatakot sa pagbabalik ni Lord, no? Dahil Christian ka nga eh. Yan nga yung yan nga yung one of the most exciting moment na po pwedeng mangyari sa iyo kung abutan mo na si Lord ay babalik, di ba? So, yan yung pinaka masayang araw sa tingin ko, no? Sa buhay natin mga Christians kung talagang si Lord ay maabutan nating bumalik, no? But then again, ang gusto kong bigyan din yung may binanggit si Joel kanina no, yung mga Israelite, no? Imagine mo 40 years, no? Tama yung 40 years sila ay dumanas ng provision ng Panginoon. Wala silang may pera ka man nung panahon na yan, wala silang mabibilhan. Kasi nasa desert sila eh. Nasa desert sila. So kahit pa meron silang pera, walang magagawa yung pera eh. Kasi wala silang pwedeng bilhin. Tama? Hindi naman sila po pwedeng magpaalam, Moses, punta muna ako ng Egypt, bibili ako. Hindi. Nandun lang sila sa camp, no? Na kung saan, hindi sila po pwedeng lumabas doon, no? Sila ay under ng guidance ng Panginoon. So for 40 years, sila ay walang perang ginamit, no? Hindi sila pwedeng gumamit ng pera, pero pinrovide ng Lord yung kanilang pangangailangan, no? Pinakain sila ni Lord for 40 years. At ang isang miracle pa doon, yung mga sinelas ng mga bata, kasi 40 years eh. So, kung meron kang anak, no, nung time na ikaw ay lumabas ng Egypt, na ang edad ay 5 years old, 6 years old. Imagine mo, 40 years kayo sa desert. So, yung anak mo, doon na lumaki sa desert, doon na nag-asawa, doon na lumaki. So, yung sandals nila, according to the Bible, kasabay na lumalaki din ng mga bata. Isipin mo, habang nagbibinata yung mga anak mo, yung kanilang sandals nagbibinata din. Isipin mo, lumalaki din. Tapos yung damit nila, no, na-stretch din. Imagine mo, so for 40 years, pinrovide ng Diyos yung kanilang yung kanilang pangangailangan. Yun yung isang siguro dapat din nating balik-balikan no. We can really put our trust in God in times like this. 'Di ba? Huwag tayong kabahan kasi God knows how to provide for His children. Siguro bigyan ko lang din ng konting pansin yung salitang trust kasi trusting God in uncertain times. Tapos yung kinote ni Joel kanina in Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart, no? And do not lean on your own understanding. Ewan ko kung mag-a-agree dito ang karamihan sa mga makikinig natin. No? Kasi ako naniniwala, ang pinakapundasyon ng anumang relasyon ay hindi pag-ibig, kung hindi tiwala. Agree kayo doon? The foundation of all relationship is trust, not love. Akala ng marami, love is the foundation of all relationship. Hindi ho totoo yun eh. The foundation of all relationship is trust. Now, of course, love is very important. Hindi natin sinasabing hindi mahalaga ang love sa anumang relationship, no? Ang
love is very important in any relationship. Kahit anong relasyon yan. Magkaibigan, magnobyo, mag-asawa. Love is very important in a relationship. But the foundation of all relationship is trust, not love. Tingnan nyo ha, magbigay tayo ng example. Ako, for me, no? I cannot sleep with somebody I don't trust. Mahirap matulog katabi ang isang taong wala kang tiwala. Sa palagay mo ba, makakatulog ka ng yung katabi mo, hindi mo pinagkakatiwalaan? Baka magising ka na lang dyan, patay ka na. Diba? The point is, it is not easy to sleep with someone you cannot trust. So, point is, ang pundasyon ng anumang relasyon is trust. Now, if trust is the foundation of all relationship, pagkatapos we cannot trust God. We don't trust God enough. So, anong relasyon meron ngayon tayo with God? So, yun yung pinupunto ko. Di ba? Kung tiwala ang pundasyon ng anumang relasyon, tapos wala tayong masyadong tiwala sa Diyos, anong relasyon meron tayo sa Diyos? Yun yung punto. Di ba, ang utos ng Diyos sa atin, trust Him. Trust me, sabi ni Lord, di ba? In John, if I'm not mistaken, in John chapter 14, no? Sabi ni Jesus, trust God, trust also in me. So, inuutusan tayo ng Lord to trust Him, especially in times like this. Meron nga sa sinabi, di ba, in Romans chapter 5, na hindi daw pinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin. How much more will He not give us along with Him all things? Di ba? So if God did not spare His own Son, but He gave His own Son to us freely, how much more, sabi ng Romans 5, will He not, along with Him, give us all things? Di ba? So we can really put our trust in the Lord. So balikan na lang natin yung ginawa ng Lord dun sa sa mga Israel, no? Na for 40 years pinrovide ng Lord yung kanilang yung kanilang pangangailangan. Palagay ko naman itong gerang ito hindi aabot ng 40 years. So ang punto ko lang, no? Grabe na yun pag inabot ng 40 years. In times like this, no? God knows how to provide for His children. Diba? So, eto na nga lang, may sinabi si Lord, no? Huwag na tayong lumayo, yung Matthew 6, no? Sabi ni Lord, pinasisikat niya ang araw sa masama't mabuti. Pinauulan niya ang ulan sa masama't mabuti. Now, ang point is, kung ang Diyos mabait sa masama't mabuti, kasi pinasisikat niya ang araw sa masama't mabuti, pinauulan niya ang ulan sa masama't mabuti, kung ang Diyos nga mabait sa masama, ikaw pa anak ng Diyos. Diba? So, ina-address ko itong puntong ito sa mga Christians. We are children of God. If God knows how to take care of unbelievers, kasi pinauulan niya ang ulan sa masama't mabuti, sabi ng Bible. Pinasisikat niya ang araw sa masama't mabuti. So, ang point is, ikaw ay anak ng Diyos. You are a child of God. You are a son and daughter of God. Kasi yun yung identity natin as Christians. So how much more na mas mabuti ang Diyos sa atin? Kasi we are children of God. Kung doon nga sa mga hindi anak ng Diyos, may malasakit ang Diyos. Di ba? Yun ang sabi niya Pinasisikat ng Diyos ang araw sa masama't mabuti. Pinauulan niya ang kanyang ulan sa masama't mabuti. Edi sa mga anak niya, mas may benepisyo tayo. So yun lang ang pinupunto ko. Kaya let us learn how to trust God in uncertain times. Kagaya nito. Amen? Amen. Baka meron kayong gusto idagdag doon. Parang ang sinasabi niyo, Pastor, no, yung parang hindi pa natin nabanggit yung tungkol sa takot, worries lang yung binabanggit natin, na worries. Iba kasi yun Ano pa Although yung mga merong thin line na halos magkaparehas siya. ano ba yung mga nabanggit natin kanina? Ang anxiety, nabanggit na natin, yung tungkol naman dun sa takot. Kay Jerry pala kanina, yung halimbawa ni Jerry kanina, andun sa pag may bagyo, di ba? Kasi naranasan ko na rin din yan na ang tiwala mo kung sino yung pinaka-leader nyo,
kung sino ba, yung kakayanan niya na i-maniobra yung bangka o yung barko. Kasi pag bumabagyo, kalimitan yung barko, yung bangka kailangan nakatapat sa alon. Pagka hindi yan pwedeng bumalagbag eh. Pag bumalagbag yan, tataob yan eh. Tataob. Mm. At mas maigi nga yan, dapat umaandar ng konti. Sinasalubong ng konti yung ano, yung yung alon. Salubungin mo ng konti. Tapos pag umaandar siya, meron mga portion kasi yung alon na yung portion na yung itong banda rito mataas, dito mababa, lilikuin mo ng konti. Kasi pasar sa Bicol, nung nasa Bicol kami, naglalabot kami ng habagat. Ginagawa namin yan. Sinasalubong namin yung mga gabahay na ano, nag-aarya kami ng lambat ng matsulot, gabahay. Para sisiw na sa amin yan kasi ginagawa namin. Pero ang nagmamaniubra, yung pinakapinsan ko, siya yung magaling doon. Inutusan niya lang kami, o lipat ka dito, dito ka tayo ubo, dito ka tayo dito. So andun yung tiwala namin sa kanya. So parang gano'n din yung sinasabi ko ni Jerry, yung binabanggit mo kanina po, Pastor. Yung bang ang kalimitan lang naman na kaya tayo walang gaanong tiwala, yung hindi mo lubusang kilala eh. Hmm. Yung bang alam mo lang, maraming naging Kristiyano, naligtas, nagtiwala sa Panginoon Kristo bilang tagapagligtas. Pero yung habang umuusad yung panahon, yung lalim ng pagkakilala niya sa Diyos, kung paano gumagawa doon sa buhay, yun ang medyo nagkakaproblema. Hindi niya gaanong kilala yung kanyang ama, kung paano kumikilos. Pero pagkakilala, alam natin doon sa buhay natin na kumikilos, kung paano gumagawa yung ating Diyos Ama sa buhay natin, eh, malaki yung tiwala natin, no? Kumbaga, kampanteng-kampante tayo na hindi tayo pababayaan. No, naalala ko nung araw, pag malakas yung hangin, at mukhang may pabagyo na sa bahay noon, pag dumating na yung tatay ko, ano na eh, kampante na ako eh. Kasi alam ko yung kakayanan ng tatay ko kung paano isusurvive yung mga bagay-bagay eh. Kasi yung tatay yun eh, tatay yun. So ganun din, no? Ah, ang pinaka dinidil po natin dito ay yung ating pagkakilala dun sa ating Diyos, no? Na bigyan natin ng ano ng malalim na ano, na malalim kumbaga ano, bigyan yung sabi nga ng Henry na bigyan natin ng malalim na kumbaga yung ugnayan natin sa kanya ay kilala natin siya ng lubusan. Na maging si Apostol Pablo, di ba? Meron siyang goal na eh, yung kilalin talaga ng lubusan si Kristo eh. So maging tayo ganoon din, no? Yung makilala natin ng lubusan, yung ating Diyos Ama na nasa langit, nang sa ganoon ay mapanatag tayo, no? Malaman natin kung paano talaga siya kumikilos sa buhay natin. At once na naranasan na natin 'yon, ayun yung magbibigay ng ano sa atin, ng lakas na alam natin na pagdating ng araw, o yung mga dating na hindi magandang ano, bagay sa buhay natin, katulad dito, itong panahon na to, yung lubusan natin pagkakilala dun sa ating Diyos Ama na hindi nagpapabaya sa atin, yun po yung nagpapatibay sa atin. Yes. Yung mismong karanasan natin sa Panginoon. No? Hindi ko po alam kung yung karamihan sa atin ay nakakasakay sa sinasabi ko eh. Kasi ang makakaintindi lang nito, yung talagang nakaranas ng provision sa Panginoon. Lalo na yung mga nag-involve sa ministry na halos walang ibang inaasahan, kundi yung ang Panginoon lang. Yung naranasan mo, nalaman mo talaga, nakita mo talaga kung paano gumawa ang Diyos. Hindi ka tiyak kung ano mangyari doon sa buhay mo eh. Siguro yung ibang mga pastor alam nila yung ganitong ano eh. Alam nila yung karamihan po ng mga pastor alam nila yung ganitong sinasabi ko. Kasi marami rin akong kilalang pastor na halos talagang yung kanilang finances hindi nila alam kung paano i-survive yung mga susunod na araw eh. Pero nakita nila yung paano gumawa ang Panginoon eh. Oo. So sabi ko ano, of course hindi lang naman yung mga pastor ang ano, may ganyang experience na yung mga Kristiyano na talagang ano, nakaranas. Yes. So Hindi, yun kaya ako lang. medyo natatawa din sa sinasabi mo, no? Kasi experience yan ng napakaraming pastor na kasabayan ko, no? Sa ministry. Talaga namang hindi uso sa amin, Brad, yung ano eh. Halimbawa, may nakita kang bago sa kanya, may nakita kang bago. Hindi uso yung ang itatanong mo, magkano bili mo eh. Hindi ganun ang tanungan eh. Sinong may bigay sa'yo? Sinong may bigay? Kasi alam namin na ano eh, na doon sa tinatanggap namin, eh hindi makakabili ng mga ganong mga bagay. So hindi uso sa amin yung tanungan na magkano bili.
Ang tanong, sino nagbigay? Anyway, may correction lang ako dun sa ano, no, dun sa kino-quote ko kanina. Hindi Romans 5 yung aking pinupunto. Romans 8 yung aking sinasabi na kung saan sinabi ni Lord, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously gives us give us all things? Okay, yun yung madalas kong banggitin kanina na 5 ako ng 5, nasa chapter 8 pala. So maganda yung verse na yun, ano? Hindi nga pinagkait ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa atin. Mm. So how much more? Along with Him, sabi ni Paul, will God graciously give us all things. So wag tayong masyadong mag-alala o matakot. Siguro isama na natin yung takot, no, kasi halos magkadikit yan, no? Magpinsang buo yung alala at takot, eh. Di ba? So kas Lagi magkaano magkasama yan, yan eh. tsaka hindi, Magtropa yan siguro eh. bigyan na rin natin ng i-remind na rin natin ng ating mga sarili na ang instruction sa atin ng Bible to live by faith, not by sight, di ba? Yan yung mga instructions sa atin, walk by faith, not by sight, no? So masanay na tayo sa ganyang uri ng pamumuhay, no? At nakaprophesy na naman yan, nakaprophesy na rin naman yung mga bagay na yan, no? Yung magkakaroon ng gera, magkakaroon ng taggutom, no? Yan ay mga nakasulat na darating ang mga panahon na yan, no? At dapat lang natin somehow hindi ikatuwa, no? Kasi hindi naman talaga nakakatuwa yan, no? Kung hindi ikatatag ng ating pananampalataya sapagkat yung mga sinabi ng Panginoong Hesus ay nangyayari na, no? At nagpapatunay lang na ang kanyang salita ay mapangahawakan natin. So yun yung ano diyan. At since meron naman sinabi si Lord sa atin na huwag tayo mag-alala tungkol sa ating mga kakainin, dadamitin, iinumin, mga basic need, no? Sabi nga ni Joel, kung may Meralco na noon, malamang na isama ni Lord yung Meralco, di ba? So wag na nating tayuan natin yung pangako ni Lord na yan. At kung ang instruction ni Lord ang mag-aalala dapat yung araw ng bukas, no? Hindi tayo. Di si araw ng bukas ang pag-alalahanin natin. Kasi yun ang sabi, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry for itself. So, ang pinag-worry ni Lord si tomorrow. O, ngayon, kung dumating na yung bukas, yun uli ang mababasa mo. Do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry for itself. So, si tomorrow ang pinag-worry ni Lord. Tomorrow na naman. Hindi ikaw. Okay? Hindi ikaw. Ipagkatiwala natin sa Lord yung ating mga pangangailangan, no? At naniniwala tayo na alam niyo, meron lang ako isang ikukwento, no? Kasi ito experience ko to, matagal ng panahon eh. Merong isang kapatiran na biglang naglaylo sa pag-attend ng church. Naglaylo siya. Ngayon binisita namin. Pagbisita namin, umiiyak, no? At itong sabi nung kapatiran na 'yon, alam mo Brad, mahal na mahal ko tong anak ko. Kasi nalaman namin dahil in-interview namin siya, bakit di na siya nagsisimba, ano nangyari. So, napag-alaman namin na siya ay hiniwalayan ng asawa. Sumakabilang bahay yung asawa. At dahil wala naman siyang hanap buhay at marami na rin daw siyang utang, nagawa niyang pasukin ng isang hanap buhay na kung saan yung sarili niya ang binebenta niya. Parang naging parang prostitute ang dating niya. Ibinenta niya yung katawan niya para lamang may ipangtusto sa kanyang anak. So, naikwento niya yun, tapos umiiyak siya. Kasi sabi ngayon ng isang kasama ko, bakit mo naman nagawa yun, sister? Etong sagot nung kapatiran na yun, hindi ko makakalimutan yun. Ito sabi niya, Brad, yung anak ko, mahal na mahal ko yan. Kapag umiyak yung anak ko, hindi ko alam kung saan pa ako kukuha ng pambili ng gatas. Lahat ng tindahan dito, nalibot ko na. Wala nang gusto magpautang sa akin dahil lahat nautangan ko na. Lahat ng mga kamag-anakan ko, nahiraman ko na rin. Wala nang gusto magpahiram sa akin kasi alam nila, wala rin akong ipambabayad pa. Ngayon, Brad, sabihin mo sa akin,
masisisi mo ba ako kung bakit nagawa ko yun? Mahal na mahal ko yung anak ko. Alam mo, sabi ng kapatiran na kasama ko, alam mo, sister, kung mahal mo yung anak mo, mas mahal ng Diyos yan. Alam mo, naging pagkukulang mo, hindi mo kinilala ang Diyos bilang Ama. Hindi ka nagtiwala sa Kanya. Gumawa ka ng sariling paraan mo. Iyon yung sinasabi ng Proverbs 3 eh. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. So point is, trust begins kapag ka yung sariling karunungan, sariling kaalaman, hindi mo pinairal. Yun yung punto. So trust begins when understanding ends. Diba? So may punto, di ba? Hindi mo kinilala ang Diyos bilang Ama. Gumawa ka ng sarili mong paraan. Nananang ka sa sarili mong karunungan. Kung mahal mo yung anak mo, mas mahal ng Diyos yan. Di ba? May punto eh. May punto yun. Hindi lang niya pinagtiwalaan ang Diyos na nagmamahal sa kanya at tinuturing siyang anak. Yun ang naging problema. Anything else? May gusto ko idagdag? Patapos na rin naman tayo eh. Of course, kaya nga siya uncertain kasi hindi mo siya maintindihan eh. Kaya wag mo na siyang pilitin unawain. Kung sinabing trust God in uncertain time, yung uncertain time, hindi siya abot ng understanding natin eh. Kaya hindi yung understanding natin ang dapat nating gamitin. Yes. Actually, pag ginamit mo ngayon salitang trust, minsan ang hirap din intindihin eh. Kasi hindi mo naman nakikita ang Diyos eh. Pero hindi ka naman talaga pinapaintindi ng Diyos eh. Kasi kung naiintindihan mo ang lahat, di napakagaling mo na. Ikaw na ang magaling kasi naiintindihan mo ang lahat. Diba? Kaya pa sa sinabi ng Diyos magtiwala ka, kahit hindi mo naiintindihan yung sinabi ko sa iyo, magtiwala ka. Yes. Wag natin gamitin yung sarili nating understanding. No, yung pagtitiwala, ano yan eh, beyond yan doon sa kaya nating unawain. Correct. Beyond yan doon sa kaya nating intindihin. Beyond nga yun sa wisdom natin eh. Beyond doon sa knowledge natin eh. Kasi subukan mong unawain ng Diyos, mahihirapan ka eh. Hindi aabutin ng utak mo. Kasi yung utak natin, ano lang eh, parang sa dagat, balde lang o tabo lang yan eh. Pero ang Diyos, yung mismong yung kanyang kaisipan, yung mismong ocean eh. Hindi natin talaga aabutin eh. Kaya isang salita lang talaga yung sinasabi ng Panginoon, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Yun lang. Huwag na natin gamitin yung ating mga pag-intindi. Paano natin maintindihan yung gera sa east na yan? Hindi natin alam kung pumapasok sa utak ni Donald Trump, bakit niya ba naisip yan? Bahala siya dyan. Papasok doon talaga sa magtitiwala tayo, doon babagsak doon sa faithfulness ng God, yung kanyang mga pangako, yung provision. Anytime we will be shaken eh. Maapektuhan tayo ng uncertainty at paulit-ulit 'yon mangyayari. So ang pinakamalaga para sa akin, para sa atin, na yung God is unchanging. He is faithful. Sabi nga 'di ba, even if He is faithful. Si Peter nung naglakad sa tubig, hindi naman tinanggal yung bagyo eh. 'Di ba? Nandun pa rin. Na lumubog siya dahil yung focus niya wala na doon kay God, nandun sa bagyo. Yes, correct. Tama. Ang gusto ko lang puntuhan dito is yung faithfulness ni God. Na kahit sa anong pagdaanan natin, maaaring maulit, God is faithful and unchanging. Tama. Lumubog si Peter kasi na out of focus no? Dapat fix your eyes on Jesus. Yes. No? Patuloy ka magtiwala. Okay? At marami pa tayong mararanasang uncertainty sa buhay, no? So hindi naman huli to itong pagtaas ng actually nangyari na rin naman to nung gera ng Ukraine, no, tsaka ng Russia. Hindi nga lang ganun na masyadong naapektuhan, no? Pero actually balikan natin year 2000. Ang kinatakutan naman ng mga tao yung Y2K. Naalala niyo 'yon? Sino nakaalala ng Y2K? Yeah. 'Di ba? Mga bata pa parang, siguro kayo noon, yung Y2K na yan. Parang yung reset yun eh, di ba? Reset yun, Pastor? Kinatakutan niya, yung Y2K na yan, yung pagpasok ng year 2000, no? So marami rin natakot diyan.
Yan sa Y2K na yan. Marami ring nag-alala, marami ring nag-worry. So, bottom line, no? Lahat ng mga yan naman, isa lang ang solusyon eh. Yung magtiwala tayo sa Diyos, no? At lamang tayo sa totoo lang. Liyamado tayo. Bakit? We are His children. 'Di ba? So, ang mga anak tayo ng Diyos, kaya liyamado tayo. No? Hayaan na natin yung pag-aalala sa mga unbelievers. Okay? Hayaan na natin. Sila normal lang na mag-alala. Maintindihan natin sila. Okay? Kasi nga, hindi naman yung pangako ng Diyos ay naka-address sa mga Christians eh. Yung Matthew 6, do not worry about what you will eat, drink, and wear, o about basic need. Naka-address yun sa mga believers, hindi naman sa mga unbelievers. 'Di ba? So, pwede nating panghawakan yun. Panghawakan natin yung pangako na yan. So, kaya yung mga non-Christians, kung gusto natin na wag masyadong maapektuhan itong mga pangyayaring ito sa buhay natin, no? Marami pang mangyayari sa buhay natin as we go along sa ating journey sa buhay na ito. You better put your trust in God, no? At sumampalataya sa Panginoong Hesus. And so, ma-benefit natin yung mga provisions na naka prepare sa lahat ng mga anak ng Diyos. Yun lang naman ang importante ron. Okay? So, anything else? Meron pa kayong gustong idagdag? Okay na po. Siguro naman malinaw na sa lahat yun. Oo. Paulit-ulit na natin binanggit yung tiwala, yung trust, no? So, magandang nabigyan natin ng punto ito kasi nga sa panahon natin ngayon, nagtaas na lahat eh. Yung gasolina, 100 na. Yung diesel, 150 na yata. Yung LPG, 1,500 na. 1,500. Pero kanina meron akong napapanood sa sa FB. Iba talaga mga Pilipino no, kapag no, gumagawa din ng mga katatawanan no, kasi meron na raw solusyon ng gobyerno. Ano ang solusyon? Huwag magpapalampas ng alas 10 ng gabi sa kalsada kasi huhulihin na yung mga minor de edad. Okay, bawal na rin ang nakahubad. Okay? Bawal uminom sa kalsada. Okay, nakita ko lang naman sa FB, yun daw ang solusyon sa yun daw ang solusyon ng gobyerno sa problema ng crisis natin ngayon, no? Hindi, biro lang naman, no? Nakita ko lang naman yun. Nakita ko lang naman sa FB. Galing ng solusyon, ano? Sige, paalam tayo at baka sa pamapunta yung usapan natin. Okay, so nawa po nakapagbigay po tayo ng kaalaman, no, ng kapanatagan doon sa ating pong mga napag-usapan. So nawa yung ating pong pananampalataya patuloy natin siyang patatagin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan of course ng kanyang biyaya na kung saan ay doon po tayo tumatayo. So muli po, magandang gabi po sa lahat at pagpalain po tayo. Okay po, yun nga, worry ay natural, tomorrow is uncertain, but God is unchanging and faithful. Abangan po natin ang mga susunod natin na topic dito sa ating Grace Life Forum. Si Brother Jerry po ng Grace Life. Yun. So again, maraming salamat po sa ating lahat, no, sa mga nakasumubaybay sa atin. Shout out sa inyo sa mga members natin, no, na sumamang nanood ngayon, no? Si Ate Emma, si Sister Mags, no, si Aima, marami pang iba, no, hindi na natin mababanggit lahat, no. So magandang gabi sa ating lahat, and sa mga hindi na nabanggit, no, na nakapanood ngayong gabi, sana ay sa mga susunod na linggo continue on watching our forum, no, at kung meron kayong mga suggestions na kung gusto niyo mag-suggest kung anong topic na gusto niyo mapag-usapan natin dito, i-comment niyo lang po sa ating comment section para ma-consider po natin. Okay? So again, magandang gabi po sa ating lahat and see you next time. Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. See you next week. Okay? God bless po sa ating lahat. God bless.